One. Yan! Welcome back everyone dito sa latest episode ng RRM Plus A. Talagang next level po tayo ngayon. Kasama po natin from Cubao, New York, si Ronald Llamas. Talagang New York na New York. Kasama po natin ang senatorial candidate. Dati maraming kasalanan pero ngayon mabait na. AKA anak ni Harry Roque, si senatorial candidate Mark Gamboa right next to Bongo. Hindi Bong Revilla. At of Hindi course, kami affected nung hindi ka pagpasok affected doon ni Francis Leo Marcos tsaka pag-withdraw. Oo. And of course, today kasama natin, ito guys, yung mga maraming kasalanan, magana na kayo. Kasama po natin ngayon, ito kaibigan natin ng matagal, si Father Albert Aliejo. Thank you very much, Father, for joining us. Almost from Vatican, no, Father? Almost from Vatican, like 1 minute away. Rome naman, Rome. Rome, okay, sige, Rome na lang. I'm just trying to say this para magpakabait ng tao. Of course, this is the rigor every time we start our RRM. Baka may information kayo dyan from Cubao, New York or from ano bang latest kay Harry Roque? Father, have you heard anything from Harry Roque? Kasi every episode, every week, ang tanong, where in the world is Harry Roque? Meron ba kayong information dyan? Wala. Pero a few months ago, dumaan dito. Nakita sa restaurant. Was he alone or like what was going on? Like was that fresh from Abu Dhabi or May kasama bang assistant? Oo, Casablanca daw sabi ni Justice. Walang kasamang Pero assistant. meron naman siguro kasama. Oo. Malungkot naman kung walang kasama. Oo. Syempre sir, so Father Albert, now you know bakit natagnay po yung RRM as toxic masculinity. Inaway-away na kami ngayon, QC boys. Okay. Maybe we can talk about Harry Roque a little bit more later on, but now medyo serious mo tayo. So ICC just came out with warrant of arrest for the supreme leader and top leaders, religious leaders of Taliban. So officially, my first Asians na po tayo. Because Afghans are technically Asians, just in case people didn't know, who are facing warrants of arrest. But Father Albert, I want to ask you first. What is the importance of Matobatos now essentially being in the right place to give the testimony and the witness testimony for the ICC? Are we moving in the right direction? Kasi itong ICC medyo mabilis ng galaw nila ngayon eh. Papunta na ba tayo sa exciting part, Father? Kinakabahan na nga ako. Sana nga, excited na. Excited na ako. Una, importante si Matubato kasi siya yung unang lumabas eh. Dati, nung umupo si President Duterte, marami na kaagad mapatayan. Average of 1,000 a month, no? Nung first 6 or 7 months. Pero sabi ng iba, hindi natin alam kung sino talaga gumagawa ng mga ganyan. Ngayon, nakunan ng mga night crawlers yung mga biktima. Hindi rin natin alam kung sino gumagawa. Pero, meron nagsasabi Davao Death Squad. Wala namang ebidensya. First time, nung lumabas si Matubato, early September, kaupo lang, napakataas pa ng rating, popular na popular si Duterte, pero meron ng isang lumabas. Katunayan, yung ibang mga nasa Commission on Human Rights, sabi, bakit inilabas agad yan? Masyado pang maaga. Sabi namin, ano pa bang hinihintay natin? 1,000 patay, isang buwan? Ilang libo ba ang hinihintay natin? So, napaka-importante ng si Matubato ang naging unang mukha ng totoong mga tao na umaamin na totoo ang Davao Death Squad. Katunayan, isa siya doon na umaamin at tumatanggap ng pananagutan. Ang sabi niya, handa akong panagutan, pwede akong isilya elektrika, bitahin, pero pabayaan mo na daw na maikwento niya yung totoo. Tapos dahil din kay Matubato, sumunod din si Arturo Las Cañas. Ang sabi naman ni Las Cañas, totoo yung sinasabi ni Matubato. Kaya nagkadugtong yung kwento ng mga yun. Importante yun. Ngayon, for a while, naunang nakalabas ng bansa si Las Cañas, si Matubato hindi makalabas dahil walang mga dokumento, no read, no write din, mahirapan siya sa ibang bansa.
Pero ngayon, nakalabas na siya, ayon sa mga balita, siyempre, saan naman pupunta yun? Hindi naman para magbakasyon lang o magturismo. Siguro, merong dapat puntahan. Yung mga yan. And then, of course, I suggest people to read that very great piece by good friends of ours, si Hannah, of in Hannah Beach sa New York Times, no? It's a fantastic piece. I even suggest people to listen to podcast version niya kasi marinig mo talaga yung writer at saka yung emotions, no? Talking to Matabato. But Father Albert, I mean, you had Las Cañas already being part of the communications and providing testimony to ICC. Bakit mahalaga na si Matabato yung kasama? Although, of course, mas frontline siya at mas directly threatened siya. And from a spiritual standpoint, I mean, you're a spiritual man. What is your understanding of motivations of Matabato? Is this guilt? Is it because he's haunted by the specter of his victims? What's going on here? Ano yun? Siyempre, yung iba nagtatanong, paano kinumbinsihan sila Matubato, sila Las Cañas? Walang kumimbinsi dyan, kundi ang mga espiritu ng mga pinatay nila at saka yung galaw ng Panginoon yan. Ako, sa pagtingin ko dun sa dalawa, sincero yung dalawa. Katunayan, sabi ko nga, si Las Cañas, nung lumantad siya, early 2017, ano siya pensyonado na siya. Nung December 16, nag-retire na siya, may pension na siya. Kung halimbawa sabihin natin nagsisi siya sa ginawa nila, pero pwede naman nagsisi, magbabagong buhay, tatahimik na lang, di ba? May pension na. Hindi eh. Kahit na pwede na sanang tumahimik, magbagong buhay, mag-abroad, etc. Secure na yung buhay nila. Hindi, bakit siya lumantad pa? Anong mapapala niya doon? Di ba? Ganon din naman si Matubato. Katunayan, nakilala si Matubato, nung inilabas ni Senator Laila de Lima sa Senado, di ba? Pero sa totoo lang, ano yun? 2016 yun. 2014, naghahanap na siya ng paraan paano mag-surrender. Iniisip nga niya noon lumapit kay Ted Filon. Doon siya sa surrender. Kaya lang masyadong mahaba ang pila, hindi sila nakasingit. Yung kusang loob na magbagong buhay, umamin at umako at handang panagutan yung kanilang ginawa. Kahit na sinasabi nila na inutusan lang ako, pero pumatay pa rin ako. Yung gano'n eh. So Pero Father umiamin. Albert, from what Pwede I na heard, sana, tatahimik na lang siya. Magtanim ng okra, right. ng talong. But Father Albert, I mean, I suppose you have met both of them, or at least you had some level of communication or information about their spiritual state. Base sa mga readings, base sa mga libro, including Patricia Evangelista's excellent book, parang nangyari dyan is there was an appearance. I mean, there was an apparition. I mean, Jesus Christ, Mother Mary. Was it a moment like that? And then in the case of Las Canas, muntik siya namatay, di ba? So he feels this is his second life, so he has to have a path of repentance, kumbaga, and carry the cross. What is the details of their spiritual awakening, if I can put it that way, to the degree that you can share? Well, malaking tulong yung lumok kay Matubato. Papasok sila sa simbahan, sabi, papasok ko sa simbahan, maya papatay na naman. Pero, isang trigger dyan, nung tinorture siya, ng mga kasamahan niya. Pinipilit siyang akuin yung pagpatay doon sa isang negosyante, taga Cebu. Pero sabi niya, marami ako pinatay, pero iyan, hindi ako ang pumatay niya. Hindi, sinabihan siya, ituro mo si ganito. Sabi, hindi ko alam kung may kinalaman ba siya. Hindi totoo yun. So, isa, yung torture na hindi niya kalain na gano'n. Pero meron din siyempre, bukod sa torture, yung bang, nung una kasi, paniwala nila, nakakatulong sila sa paglilinis ng lipunan. Dahil, ang winawalis nila yung madumi. Pero nang nakita nila na, pati yung mga walang kinalaman, walang muang, inosente, lalo yung mga estudyante, Yung na tatlong bata nire-rape na pa. babae, di ba? Yung ginahasa at pinatay, doon yata siya na-shock talaga, no? Nalaman niya. Oo, nung ni-raid nila yung bahay, wala namang silang nakuha mga ebidensya, wala. So sabi niya, nag-trigger yon ng pagbabagong isip, pagbabagong loob.
Kaya meron panahon na sabi niya, ayoko na. Eh, ayaw naman siyang pawalan nang hindi siya gagamitin pa sa huling pagkakataon. Buti na nga, nailigtas siya nung uncle na sabi, pag ginalaw niya yan, hindi kayo abot sa retirement niyo. So, importante yun na may mga pagbabago. Ngayon, na laging pinapakita ni Matubato yung napulot niya na image ni Mary. Yes, yun, yun. So, alam ko kung pwede mong sabihin na apparition yun, eh, parang apparition na rin yun, di ba? Na napulot sa kasama ng basura, yung Mary, magmula noon hindi na niya binibitiwan yung kahit saan siya magpunta. So, ang papaniwala ko, at least yung dalawa na yan, merong tunay na pagbabagong loob, yung conversion. Si Manny Pacquiao noon sa Senado, sabi, ay, hindi ako naniniwala sa spiritual conversion mo. Sinabi niya kay Las Cañas. Kasi nagkaroon din ng conversion si Manny Pacquiao. Nalulungkot lang ako doon dahil maraming uri ng conversion. Siguro, totoo yung conversion ni Manny Pacquiao, magmula sa pagiging Katoliko, naging Born again. ibang Yeah. grupo. Pero hindi naman isa lang klase ng conversion. Oo. Yung nagkasala ka na nagkaroon ka ng pagbabagong loob. At ang maganda nito, may natutunan ako dito sa sa mga kwento nila, ng dalawa, na para palang si Saint Paul, noon si Saul. Di Na, ba? ano Saul sila, of Tarsus. nakidlat sila. Sa totoo Saul of lang, Tarsus. si Saul, si Saulo, ang nagpauso ng tukhak. Sa Jerusalem pa lang, nagbabahay-bahay siya. Sinasabi, sino dito Kristiyano? Hinihila. Tapos inaaresto. At yung iba nga, katulad ni Saint Stephen, naging Pinatay. proto-martyr. Hmm. Nung nabulabog na ni Saulo, yung mga Kristiyano sa Jerusalem, sabi niya, bigyan niyo ako ng authorization. Hahabulin ko naman yung mga Kristiyano sa Damascus. Eh, patungo sa Damascus, tinamaan siya ng malaking liwanag, At siya, yeah. nabulag siya, at meron tinig na nagsasabi sa kanya na, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig, Tinutugis. Why are you tinutugis? tormenting me? Yeah, Ngayon, yeah. um, ang hula ko, yung the same voice, parehong tinig, yun naman ang kumausap kay Ananias na taga Damascus. Si Ananias, matinong tao, kinikilala, ginagalang, at meron ding tinig na nagsabi sa kanya, Ananias, Ananias, sunduin mo si Saulo. Sabi ni Ananias, sino Saulo? Yung kasama sa pagpatay kay San Esteban? O sabi nung boses, huwag kang mag-alala. Dahil bulag siya, nagdadasal siya ngayon. Puntahan mo, panumbalik mo yung pananaw niya, at saka binyagan mo. Siyempre, ikaw nga si Ananias, hindi ka pa naman nag-seminaryo ng mga tungkol sa Kristyanismo. Kabado ka, alam na alam mo, siyempre may intelligence network na sila noon, na itong si Saulo, na may kinalaman sa pagpatay sa mga pagtugi sa mga Kristiyano sa Jerusalem, papunta ngayon sa inyo na kayo naman ang tutigisin. Pero siguro, kumbinsi naman si Ananias dahil matinong tao na yung tinig ay galing sa Diyos. Sabi niya, o sige, pero saan ko naman makikita si Ananias? Si Saulo. Ang sabi sa kanya ng tinig, puntahan mo siya sa bahay ni Judas. O saan yung bahay ni Judas? Doon sa kalsada na ang pangalan ay Matuwid. Doon sa kalsadang Matuwid. O sa daang Matuwid. So, daan pala galing daan Hanggang matuwid ni Pinoy, oh. pag pumunta ka doon sa Damascus, andyan pa rin yung kalsada na street called Straight. Straight Street. Yun. So, na-imagine mo si Ananias, pinuntahan niya, at nung kumatok siya, dito ba si Saulo? Pinagbuksan siya, niyakap ka agad niya. Sabi niya, brother, kapatid, sinugo ako dito. Sabi naman ni Saulo, ikaw ba si Ananias? May sinabi na pupuntahan daw ako. Ako nga yun. Nagyakap yung dalawa. Siyempre, ang unang problema ni Ananias, totoo kaya ito? Baka mamaya espiya lang ito. Sa pag-uusap nila, no, mahabaan, nakumbinsi siya. Problema naman ni Ananias ngayon, paano siya ipapakilala doon sa mga early Christians? Yung iba, nag-walk. Pero, nung nagtagal-tagal,
narinig na natakuhan din sila na talagang pinagmilagro si Saulo. Ibig sabihin, itong si Saulo na naging San Pablo ay makasalanan, nagbabahay-bahay, tumutugis ng mga Kristiyano, pero nagkaroon ng pagbabagong loob. May sinulat si San Pablo sa unang aklat ni Timoteo. I'm, sabi niya, I thank my God. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako na makasalanan, man of violence, I persecuted the Christians, pero binigyan ako ng bagong buhay at ngayon ginagamit pa niya ako. And sabi nila Las Cañas, ako yan. Yeah, the former tormentors could be in a way saviors. If you Oo, know your Bible, your pwede. scripture, you should understand that. Yeah, that possible yan. Yeah. Oo, pwede. At ako, saksi ako na naniniwala ako sa sinseridad nitong mga ito. Kaya sana, huwag Yes, nating kalimutan, yes, huwag Father. tayong maging cynical, huwag mong isipin na bayaran niya o ginamit lang ng mga politician, ginamit ng para, hindi gano'n. I mean, pwede Naalala ko, diba? Father, nung unang lumabas yung mga testimony ni Las Cañas tsaka Matubato, yung black propaganda laban sa kanila ay mga lang yan, mga disgruntled elements. Halimbawa nga, sabi nila, si Las Cañas daw may hinihinging pabor, appointment, proyekto, kaya naging ganyan, kaya naging tumestigo. Pero parang kulang sa common sense yung ganong klaseng pagtingin dahil yung binabanatan niya, yung pinaka-powerful na tao sa bansa noon. Kaya nga Parang medyo nakakatawa na sabihin mo na gagawin mo yan, no, dahil meron ka lang hindi nakuha na kaunting pabuya. Pero Ronald, kasi Habang yan ang kapalit, gawain ng mga Duterte, di ba? Pag di nila nakuha yes. nila, Oo, dudurugin nila yun. pero ayun, yun yung dominant propaganda noon. Parang even that, parang walang basihan. Dahil alam naman ng buong bansa kung ano yung klaseng tao yung presidente at ano yung pwede niyang gawin sa iyo nung panahon na yon, no? Kaya it doesn't hold water yung ganung klaseng propaganda. Parang At the naulit risk nga is yan, too much. Sir Ronald, you're sabi saying nga that the risk is just too much for them to yes. stranded ka lang, mangingay ka, Sabi di ba? nga mismo nila, willing silang parusahan. Hindi sila tatakas doon sa parusa. Pero kailangan nilang gawin yan. Sir Mark, Yeah. I want to go back to you. Do you think itong mga kwento nila Matubato and Las Cañas have been spread wide enough? Parang hindi, no, Mark? Parang Parang hindi eh. Parang hindi, Eh, no? You have to do more eh. Yun nga eh, Father, that's why I Mm. wanted to hear more from your perspective also, tsaka Sir Ronald. But, di ba, Mark, what do you think we should do on this? Yeah. Kasi nung panahon ni Duterte, parang magsalita ka lang ng konti laban sa kanila, ano mo lang talagang they will swarm you na kaagad eh. Kaya nga nung nilabas ito ni Trillanes ulit nung Quadcom, yung mga ibang kumbaga maraming mga tao doon lang narinig eh. At ang nangyari nga nun, yung maraming, for example, supporters ni BBM na narinig yon, during that time, nandun pa sila sa sa unit team pa eh. Kaya sarado yung isip nila, sarado yung nila diyan. Kaya it came as a big shock to them na yun pala, meron palang mga ganyan. Meron palang tulad nila na talagang self-confess na kasama doon sa mga illegal na ginagawa ng death squad. So, Mark, you think na dapat we hear more of their side? Kasi, well, Las Cañas has given a couple of interviews, including dun sa kabilang channel, among others, di ba? But I think Matubato, honestly, the first time I really heard more about him was that New York Times piece. So, I haven't heard enough from him since yung Senate hearings. Back in the day, now, of course, talagang grabe yung fake news attack and all sa kanya. Mark, do you think that yung mga tao na concerned sa human rights, mga tao na who want to build support for ICC and accountability, what should they do, Mark, in terms of getting the public on the side of justice here? Siguro paulit-ulit lang na na i-post yung mga testimonya kasi marami pa rin hindi nakakarinig eh. Marami pa ring ang galing kasi nilang ang galing nilang siraan pag kunyari si Matubato o yung si Las Cañas, iimbentuhan nila ng storya, sasabihan nila ng ganito. Siguro the more voices lang na magsabi at
kumbaga ikalat, i-share. At yung buong storya Oh. sana mas magandang ipakita eh. Kasi yung EJK, as big as it is just one angle of the whole story eh. Yun yung ginawa nila para alisin yung mga kakompetensya nila eh. Tapos tsaka pumasok yung mga Michael Yang na yan at yung mga ibang mga pogo Chinese drug lords na yan. So maganda maikwento siya as a whole eh. Mas ano eh, mas mahirap i ano yung storya, imali yung storya kapag nakita ng buo kung gaano kalalim, kung gaano kalawak yung ginawang kasamaan nung panahon ni Duterte. Oh, Kaya speaking of, mahalaga yung mga kwento ni Father Albert dahil mahirap sabihin na yan ay black propaganda. Mahirap sabihin na yan ay fake news dahil very specific, very human, no? At saka siguro si Richard tsaka ako pwedeng bansagan na peddler ng fake news. Baka si Father Albert ay hindi ganun kadali. Buti fake news lang, sir, sa atin, Sir Ronald. Father Albert, I mean, you know the Dutertes for quite some time. I think isang dahilan, tama yung sinasabi ni Mark na one is sobrang galing nila manira, no? At ng any contrarian point of view. Never forget about expose, no? But the other thing is parang sobrang fantastical eh. Like parang ganyan ba kasama mga Duterte, di ba? Like it came off as too like out of this world, di ba, Mark? Na parang unbelievable. Grabe, ginawa namin presidente yan. So I think there's an element of unbelievability there. But Father Albert, can you remind people what are these Dutertes all about? Kasi parang nakalimutan yata ng mga kaibigan natin na purong ga na lang yan at saka purong BBM attack yan, which we'll do later on. Don't worry, Sir Ronald. Mark, hindi ko alam kay Mark, pero kay Sir Ronald. Pero just to remind people, sino ba itong mga Dutertes na to? Father, from your own experience of dealing with them, to the degree that you can share and you can share while keeping the decency of our very politically correct discussion and cadence dito sa RRM po. Well, matagal ako sa Davao, no? At sabi ko nga, kahit naman kung maglilista tayo ng mga magandang nangyari sa Davao, magmula nung natapos yung martial law, mas marami siguro akong maililista. Kasi nakita ko naman na may mga improvement. Kaya naintindihan ko rin yung mga taga Davao na galing sa madilim na panahon ng Nicaragua, no? Panahon ng martial law, na talagang habang nagtuturo ako sa high school, 1985 to 87, talagang ang balita lang araw-araw, sino yung patay, saang corner, saang kalsada. May mga teacher, kapwa ako teacher na biglang nawawala kasi delikadong buhay. O estudyante na buong pamilya bigla na lang lumipat sa Maynila o sa Cebu. Talagang magulo. Tapos nung nagkaroon ng people power, nagkaroon ng pagbabago. Merong dumami na yung mga hotel, mga malls, etc. So, outwardly, makita mo, merong pagbabago. Oo. May tumahimik na mga corner, mga ganyan. Tapos yung mga taxi driver, bibigay ng sukli. May birang mangyari yung mga Hindi gano'n, kami di sa ba? Baguio Hindi naman nag-EJK ang Baguio pero nagsusuklid din. Baka siguro Oo. Ilocano kasi kami. Oh. Pero at the same time, hindi naman Davao lang yung merong development. Yung iba naman, galing din sa panahon ng martial law, matugo eh. Yung sa mga Ilonggo, Iloilo dyan, Bacolod, napakamadugo din dyan eh. Pero hindi naman nagdaan sa ganitong patayan. So, ang mangyari, kumisan, pag umaatake tayo, para bang wala nang ginawang mabuti. Hindi naman ganun eh. Oh, you have to Halimbawa, give credit where panahon ng credit's due. martial, di ba? Meron ding heart center, meron cultural center na pinapakinabangan din. Usually naman talaga, hindi yan pure black, pure white. So, pipili ka ngayon. Pwedeng ang tignan mo at palakihin yung magandang nangyari, tatakip mo, mata ka na lang, magbubulag-bulagan ka na lang sa mga hindi magandang nangyari. Yung iba naman, ang gusto lang tignan, yung mga masasama, yung mga krimen, na para bang hindi totoong nangyari yung development. Pagka ganyan, namimili lang tayo, namumulot lang tayo, so hindi gumagalaw yung dialogue.
Kasi hindi mo ina-acknowledge na meron namang magandang nagawa. Kaya tuloy, hindi rin nila i-acknowledge yung mga masamang ginawa. No, okay, I Ngayon, accept the kahit naman, complexity of the situation. But even Duterte himself is a complex character, di ba? May soft spot siya for children, especially children na may sakit. totoo lang, Yeah, napaka-complex character. complex character At talaga. marami pa tayong hindi nasasabi dyan, no? Kaya nga, So, sabi ko, to complex the talaga. degree that we can say on the Co- record. com- complex talaga dyan. Complex talaga yan. Kaya nga, ipipili ka. Yung iba, ang pinipili lang nila, yung magandang aspect. Okay? Dahil naging mabait sa kanila, o kaya naging tahimik yung kanto nila, mga ganon. Yung iba naman, ang titignan yung krimen. Yun. Siguro, kailangan manimbang-nimbang. Halimbawa, para bang sa pamilya, porke ba kung nagbibigay ng baon yung tatay, okay lang ba na ginagalaw din niya yung anak niyang babae? Di ba? Yeah, it doesn't, So, yeah, sasabihin, yeah, hindi siya accounting siya na yung naghahanap, ledger, siya yeah. yung naghahanap buhay eh. Siya yung naghahanap buhay, eh kung ipapakulong mo yan, eh paano na yung mga baon ng mga bata? Yung tuition fee. No? Matitiis mo ba na ginagalaw yung anak niya? Eh, mali pa rin yun, di ba? Marami tayong karanasan ng mga ganitong pagtitimbang-timbang na para bang alang sa para tahimik yung kanto, patayin na lang natin yung ibang mga gumagamit ng droga. O kaya yung iba inappoint si Gina Lopez environmentalist. At tumahimik na lang muna tayo sa extrajudicial killings. Di ba? O kaya, sabi, magkakaroon ng peace agreement. Huwag na muna nating ilabas yung issue ng mga pagpatay. Yung ganyan, ang hirap eh. Ang hirap. In a way, tama rin si Harry Roque. Yan na, Mark, Ano, ayan na, time to shine. nasa pagitan tayo, mamimili tayo sa kaharian ng dilim o kaharian ng kasamaan. Akala ko yung sabi ni Harry Roque na the Duterte magic. Sir Ronald, balikan kita bago yung anak ni Harry. Ay, sorry, yung bago si Mark Gamboa. Sir Ronald, where did it go wrong? Kasi I think all of us can agree with Father Albert that there must have been some foundation to the Duterte popularity na hindi ito pure budol. To say that the entire thing is budol or misinformation is, I think, is a disservice to facts, and it doesn't really help with winning over people, diba? To win the consent of people, to go Antonio Gramsci about this. But Sir Ronald, where do you think it went wrong? Or do you think there was something psychopathic talaga to begin with? And talagang the rot was at the heart of the apple, essentially, Dutertismo or the Duterte family. What is your read? How did it go so dark and wrong? Well, may nakausap ako dati na naging bahagi yung kanilang political organization ni Duterte. At later on, sila ay umalis o kaya ay sila ay pinaalis doon sa gobyerno after 2 or 3 years ng kanilang coalition with the Duterte government. Ang sabi ko sa kanila, ang tanong ko sa kanila ay ano nangyari? Bakit kayo pumasok dyan? Bakit kayo na-implicate sa ganyang klaseng monstrosity? No? Ang paliwanag nila ay hindi naman daw ganun si Duterte dati. Sabi ko, kung pinag-aralan nyo na maigi si Duterte, kahit nung siya ay mayor pa, dahil parang siya yung mayor forever sa Davao, ay makikita nyo na hindi naman siya nagbago. Ganun na siya dati pa. Perhaps not sa scale nung siya ay presidente, perhaps ay hindi kasing tindi nung ating nakita dito sa testimony ni Las Cañas at Matubato. Pero fundamentally, ay wala naman siyang pinagkaiba nung siya ay mayor. No? Ganun pa rin yung kanyang outlook sa mundo. Ganun pa rin yung kanyang outlook sa tama o mali. Kaya pwede mong sabihin na siya ay isang either sociopath o psychopath. Psychopath na walang concept ng right or wrong, sociopath na alam ko ano yung mali at saka tama pero gagawin pa rin yung mali. Pero either way, isa siya ron. Kahit nung siya ay mayor pa. No? Whether siya ay ganyan na, nung siya ay bago naging mayor, nung siya ay bata pa, is another thing. Hindi ko naman siya kilala noon.
Pero nung siya ay mayor, katulad nga ng kinekwento partly ni Father Albert, gano'n na siya. No? Perhaps meron silang mga tactical alliances sa kanya na, uy, pwede kami magpahinga sa Davao na hindi kami gagalawin. Uy, pwede kami makahingi ng konting suporta pag humingi kami ng tulong kay Mayor Duterte. Pero it doesn't hold water na siya ay nagbago lamang nung siya ay presidente na, nung sila ay nakipagbuo ng koalisyon sa kanila. No, yun naman ang pwede kong hatulan na hindi nagbago si Duterte nung siya ay naging presidente, bagkus ganoon na siya nung siya ay mayor pa. Ibang usapin pa kung talagang ganoon na siya yung kanyang katauhan simula nung siya ay bata pa. Wala akong informed knowledge about that. Pero nung Okay. mayor siya, Yeah. ang alam ko ay ganyan na siya. So, Father Albert, totoo ba na, because when I was in Davao, a couple of times, at least during the first time I was in Davao, sinabi sa akin na, he was abused daw by this pare na AFAM. Totoo ba yan, Father, to the degree that, I mean, or is that just a post hoc kind of justification of some of the pathological or allegedly pathological? And Father, purong digong ang pag-usapan namin ngayon kasi pag kinwestiyon daw namin si Sarah, ano daw, sexist daw yon. Bawal daw i-criticize si Sarah. So, kay digong lang tayo ngayon. Di ba Sir Ronald? Bawal daw sabihin na on Sige. yung pag So, gender tayo, sensitive tayo. Yung tatay lang natin ngayon focus. No, but seriously, for Albert, because we had friends, yung Richard, yung isang kaibigan natin sa New York Times, had a whole report interviewing the family and all. Ako from my own personal inquiries, meron daw talagang something happened during his early years in one of the elite schools dyan, posh schools dyan in Davao. Is that true to the degree that you know? To some extent, may katotohanan yon. Ngayon, hindi ko alam ano ibig sabihin ng abuse. Natatandaan ko nung high school kami, may mga teacher din kami na nanghihipo. Oy, kamusta na yan? Ayan, nagising Kamusta na na si yung Ronald. binata mo dyan? Si Oo, tapos Ronald, Sir tatakbo naman Ronald. kami. Mga ganyan. Ngayon, Medyo, merong oo. sinabi, merong sinabi si Duterte na gano'n na nagalaw siya. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng nagalaw. Pero totoo na merong pare, merong Jesuit priest na gumalaw. AFAM, no? Hindi ko alam kung anong klaseng galaw, pero anong nangyari, Amerikano yan eh, hindi Pilipinong pare yan. Ang nangyari, pinaalis siya eh. Pinauwi siya sa US. Oo. At doon yata nagkaroon ng issue din. So, may pagkatotoo yan. Ngayon, gaano kalaki yun, gaano sama yung nangyari, hindi ko tiyak. Pero nung na-assign ako sa Davao, 1985 to 87, yung unang assignment ko sa Davao. Later on, 10 taon ako sa Davao. No? Doon sa dingding ng refectory namin, yung dining room, sa dingding, andiyan yung mga drawing ng mga muka ng mga Jesuit na na-assign sa Ateneo de Davao. Siyempre, puro Jesuit, puro lalaki Nakita ko yan. rin yan. Pero merong isang kwadro doon, may isang kwadro, babae. Sabi ko, sino yun? Si Nanay Suling. Nanay Suling, nanay ni Duterte. Apparently, malapit sa mga Jesuit yung nanay ni Digong. Malapit to the point na walang ibang babae doon sa kumbaga Hall of Fame, kundi yung nanay ni Digong. Katunayan, nung nakausap ko si Nanay Suling, binigyan niya ako ng kopya. Merong siyang ginawa na tula dedicated to the Jesuits. Oh, ganyan So, ka-close. Yeah, emotional. gumawa siya English poem dedicated to my beloved Jesuits. So, kung meron mang nangyari na sinasabi niya, totoo yun. Merong nangyari. Meron Anong ibig sabihin ng may nangyari? Hindi rin naman niya dinidescribe yun ng detalyado. Ako, sasabihin ko, merong nangyari na pwede niyang banggitin yun. At pina-research nga namin yan para lalagay lang tayo sa totoo. Pero kung gaano kalala yun, gaano ka negative yung influence, hindi ko tiyak.
Pero ang masasabi ko lang, facts, Right. yung nanay niya malapit sa mga pare, mga pati sa mga Jesuits. And what about yung Father Albert, big R, kaunting kwan lang, no? Father Albert, ayoko naman pumasok dun sa framework ni Rousseau na man is basically good and was distorted and debased only by the institutions and the social climate around him. No? Noble Pwedeng, Savage, Noble Savage. Pwedeng totoo yung sinasabi ni Rousseau, no? Pero hindi ako ganun hindi ako ganun kabait para maniwala ron. Tingin ko may mga tao talaga na likas na masama. Pero tatanungin kita, Father Albert, dahil sabi mo nga, matagal ka sa Davao, hindi ka lang pare, ikaw ay isa ring social activist. Hindi ka lang pare at social activist, ikaw ay medyo may karanasan ka rin sa supernatural, no? You have been confronted by evil from different vantage point. Even yung napapanood sa sine ng mga supernatural. Siguro with that vast experience. Masyado ko marami alam sa akin. With that vast Vast experience. experience, no? Paano mo i-characterize itong evil na ito? Itong monstrosity na ito, itong crimes against humanity na ito, na sa bagay, ikaw ay naniniwala ka sa redemption eh. Hindi ako kasing perfect mo eh. Naniniwala ako na may mga tao na may hirapan ng i-redeem. Pero from your vantage point, ay paano mo hahatulan yung ganitong klaseng pangyayari sa ating kasaysayan, sa ating lipunan, no? Na imaginein mo, ito na napapanood mo lang sa Narcos sa Netflix. Ito ay napapanood mo lamang sa mga tungkol sa mga mafia, no? Ito ay napapanood mo lang sa mga horror stories eh. Pero nangyayari ito sa ating harapan at 93% ng ating populasyon sinuportahan ito ay paano mo yan titignan? At paano mo yan ipapaliwanag dun sa mga taong sumuporta sa ganyang klaseng kasamaan, sa ganyang klaseng monstrosity? Although to be fair, Sir Ronald, the 7 or 8 out of 10 also said takot sila sa EJK. So we have to take with a grain of salt yung 90% na yan in a climate of fear, no? Hey, again, I'm not saying hindi popular si Digong. I'm just saying we have to take some of those numbers with a grain of salt. But yun nga, for Albert, did moral crisis pa sa atin to, or was he just the wrong person for the right time? Kasi may pagka-exceptional talaga si Duterte in the wrongest sense of the word eh. Tama si Sir Ronald eh. Sanay na tayo sa warlordism, trapoism, but medyo next level talaga yung kay Digong eh. I mean, he could be the second or third Asian to face warrant of arrest by ICC. Sorry, naunahan siya ng Taliban, but but that's the kind of group of people who are facing warrants of arrest or potentially, right? So bakit ganun? Nagkaroon tayo ng ka-level ng Taliban or ka-level ng mga war criminals? Well, malalim na usapan ito at talagang malaking tanong yan. Pero hindi lang yan doon sa tao, kay Duterte mismo sa kanyang pagkatao. Actually, tanong yan sa ating sambayanan. Kasama, ulit-ulit ko sinasabi, kasama na yung simbahan. Ay sasabihin ng iba, kultura yan eh. Hindi naman. Una-una, hindi naman laging ganyan yung mga masamang politician. Merong umukupit, mga ganyan. Pero merong nakakapatay ng isang tao, dalawa, pero hindi nga ganyan, no? Talagang malaking palaisipan dito. Kaya nga sabi ko, dapat hindi lang to kailangan para bang psychology, psychiatrist ng isang tao. Sabi ko nga, dapat mag-develop tayo ng bagong academic discipline, political psychiatry. Yeah. Meron si Clarita Carlos, yun yata. Meron Yun niya, yeah. Hindi, merong political social psychology, pero psychiatry. Okay. Kailangan natin ng Social psychiatry. Oo, wala pang ganyan eh. Naisip ko lang din, Richard. Yes, boss. Paano kaya kung itong si Digong ay hindi naging presidente? Paano kung hanggang ngayon ay hanggang mayor sila, hawak nila yung Davao? Baka hindi na siya napanagot, walang chance na siya ay mapanagot sa lahat ng ginawa niya from the whole time he was mayor. 'Di ba? Kasi may kultura tayo na yung mga politiko hindi siya gagalawin kasi hawak niya yung Davao, kailangan nila yung boto ng Davao. Lahat takot gumalaw sa Davao. So kung hindi pa siya naging presidente, baka hindi pa masisilip lahat 'yan. And
And yun nga, kasi in other parts of the country, baka may mga ganun din, although hindi kasing level nung kay Digong. Pero ayun it says a lot about yung ano natin as a society tsaka yung political system din. Tama yun. Sa totoo lang, sinilip na yan eh. Si Laila de Lima, nag-imbestiga na siya eh. Ang katunayan, nakagawa siya ng malaking report, pero hindi naging official. So Kasi partly, may protektado siya, kasalanan di ba? din yung Because the CHR representative in Davao was a classmate of Digong, di ba? Kasama niya sa San Beda. So, ang daming protector sa kanya, di ba? Not to mention, people are questioning yeah. whether yung Aquino administration was as invested in bringing these things to its logical conclusion. I'm just being honest, Father Albert, na yun yung parang may protectors, may mga enablers, may lack of political will. Merong mga ganon. Yeah. At siguro sa executive session, pwede natin pag-usapan. Sorry. I just had to put on the record, noted. Dapat Pero, ganyan na lang, noted. pero ibig sabihin, gusto ko lang sabihin na in different degrees, varying degrees, meron tayong mga kinalaman dyan eh. So, merong mga pare na sumuporta. O, merong mga nagbulag-bulaga. Meron nga akong kausap na mga madre. Sabi, Paring Bert, mag-lunch muna tayo. O, di nilapitan ko. Sabi ko, siguro idol niya si Digong. Sabi, ba nagseryoso? Sabi, hindi ba marami rin naman siya nagagawa? Diba? So, may mga ganun eh. Ganun, di ba? Yung Yung iba parang cancels nakikinabang, yung out, iba parang ganun. Yeah. kulang ng detalye, ng mga alalaman. Yung iba naman, alam na nila na may pinapatay, pero sa pagtitimbang-timbang nila, mas okay na rin yan kaysa sa pabayaan mo yung mga adik. Mga ganon. Hindi ba Yung iba moral naman, crisis yan, Father? siguro, Ibig sabihin wala kang moral baseline. If everything is just a matter of oo, accounting on ledger 1, ledger 2, that means wala kang moral baseline. Yun ang problema. so, Moral ibig crisis sabihin, yan. talagang kulang yung ating moral foundation sa pagtuturo. Yung iba, kahit na alam na, titimbangin nila, at least tahimik yung kanto namin. Mga ganon. Na To. kahit bigla mo sirain yung Senado o Hustisya, pero at least tahimik naman yung dinadaanan ko. Parang may problema. Yung iba naman, na mga matataas na politician, nako he may be a monster, but he is a monster that we know and we will need in the next election. Kasi hawak niya yung boto ng area na yun, para palampasin na lang natin. So, iba naman yung kasalanan ng Yung mga ganong tactical na klase. yan. Oh, tactical. Oh. Yan. Yung iba, sobrang paghahanap buhay lang talaga, kayod lang talaga. Isang kahig, isang tuka. Kaya kulang na yung hindi na makasunod sa lahat ng mga discussion na katulad nito. Hindi makasunod. Oo. Yung Correct. iba na pinipresume natin na alam natin nakakasunod sa cellphone. Yung iba nga kulang ng mga signal yung areas nila. So, halimbawa, yung sa OFW, yan pa isang kailangan natin pag-usapan dahil ano yung mga nakakarating na balita sa mga OFW, may higit 10 milyon din yan. So, hindi pantay-pantay ang kaalaman, hindi rin pare-pareho yung pagtitimbang-timbang. Ang nilulungkot lang ako, doon sa mga taong may access sa mga information, nakapag-aral ng teorya, ng moralidad, bakit ganun pa Yung rin? iba nga, Mansya. Leviticus at saka Old Testament pa, or they'll try to invoke Solomon. I mean, we have some groups, some religious groups trying to apologize for Duterte's crimes in Well, that. isa sa mga Ateneo, nag-publish pa ng libro na collection of essays, 2 essay doon in defense of Duterte. Published. Exactly. That's what I'm saying. Exactly. Right? I mean, Doon ako nalulungkot. Ang sa akin naman, posible na may katwiran din yon, may ibang logic yon. Ang sana, merong forum na talagang heart-to-heart talk